What is going on, guys? This is Jao at andito tayo ngayon sa gilid-gilid ng SLEX dahil kami ay papunta ng Batangas para sumilip ng mga middleweight naked bike na babagay kay Cranks. Maghahanap tayo ng motor na medyo mag-fit sa build niya. Titingin lang naman. So, silip tayo. May isang brand na matagal na ako walang balita. I mean, sobrang dalang kung makita yung mga motor nila sa daan. Try natin bisitahin kung anong may offer nila. Kaya tara. Guys, nakarating na tayo dito sa may Lipa. Kakatabi yung mga brands dito. Subukan nating tignan yung mga motor ng Suzuki dito sa part na to. Damn. Uy. Total, dito na tayo. Silipin natin or alamin natin kung magkano ba yung mga motor ng Suzuki ngayong 2026. Ito guys, nandito pa pala to. Suzuki SB650. Actually guys, ito yung nag-iisang V-twin ng Suzuki. Mabuti meron pa sila nito. Kasi alam ko, tatanggalin ng Suzuki to. Ang pagkakaalam ko, then papalit yung parang sport touring nila. Wala pa sa Pilipinas eh. Ito ayaw mo, Cranks. Tingnan natin yung style. Mala retro style na naka V-twin. Kakalaga ng 449,000 pesos. Pwede na, no? Subukan mo. Pero kasi hindi ka ma-retro eh. Ang retro. Hindi ko na kaya ng retro na helmet. Oo. Sakto. Pwede na. Uy, Medyo outdated yung dash niya. Yan yung forks niya na-telescopic pa rin. Ito yung binabayaran dyan eh. Oh. Actually guys, may review na tayo dito. So kung gusto nyo malaman yung in-depth review dito sa SB650, bisita lang kayo sa channel. Itong babagay sa'yo. GSX-8S ata pangalan to. Pero alam ko may sports to eh. Sir, may sports store, di ba? Oo. 8R. Sayang walang available na. Pero nasa Pilipinas na to, sir. Siguro by order siguro. By order. Ito rin sa Pampogi ito eh. Sayang wala rin dito. Tsaka to. Cranks yan, 270 degree, twin cylinder. try natin buwan. Check ko kung mali. Sige. Sakto lang. Sobrang tangkad mo kasi. Ano ba height mo? 5'11". Nasa 631,000 pesos. Pero mapugi rin eh, no? $180 yung rear tire. Haba na shroud, oh. Grabe. Then headlight. Katulad ng mga headlight ng mga super naked nila. 1,000cc. Ano, pogi rin yung headlight, oh. 631,000 pesos. Palagay mo, Crank. Kalaban nito yung ano eh. Yamaha na MT-07. Oh. Ito mismo. Pogi din, napamalit sa CB, no? Haba ng cockpit, oh. Medyo slim, pero mahaba siya tignan. 631,000. Sir, yung sport nito magkano? 699 para sa sports. Sa fully paired na ganitong klaseng makina. Okay. Isa pa sa mga middleweight nila itong GSX 80. Yung single T lang. Kakompetensya nito sa market, sabi natin Yamaha XR 900, XR 700. Retro Roadster, 699,000 pesos. Ganda rin ng round LED headlight. Then naka-upside down forks, naka-dual piston, Nissan calipers, na naka-dual disc. Quick shifter ba to? Nga, meron na. Built-in quick shifter. Yung 8X din pala may quick shifter eh. Iconic buttons ng Suzuki. Halos lahat ng motor nila ganito yung setup. Then naka-TFT na rin. Kung gusto nyo namang bisa ng onte, lagyan ng kahuling sa harapan. Ito yung 8TT. Mas aggressive to guys. Parang mas gusto ko to. So for this bike, 729,000 pesos. 2-cylinder na 270 crank. May quick shifter, 180 rear tire. Medyo punggok na rear end. Lagyan nyo lang ng cowling to, okay na. Tapos sa harap may extra cowling. Yan. Isang buo pala to. So hindi mo pala pwedeng buhisan yung 8T or single T ng ganitong klaseng headlight. Pogi, no? For adventure style 800cc, ito ang V-Strom 800DE.
spoke wheels, 735,000 pesos. Well, actually, pwede na. Daming kanto nito, grabe. Then yung Bic. Pogi. May kasama ng handguard. Then, di ata adjustable yung windscreen. Adjustable ba to? Adjustable nga. Kung kailangan mong lipat yung tornilyo, hindi siya nahihila eh. Pero nakasamang top box bracket. Kit ng turning light oh. Ang liit lang. Then sa cockpit, ganito yung tsura niya. Actually, consider ko din maghanap ng mga adventure bike talaga eh, na naka-spoke wheels ah. Anong pwede itong 800DE? Ang taas din ha, 729. Kasi hindi ako may-yellow eh. Magkano Gixxer ngayon? 1,219,000 pesos para ganitong kulay. Yun nga lang guys, hindi pa to yung latest Gixxer eh. Walang winglet. Pero ito pa rin yung Gixxer na nakita natin ng matagal na panahon na dito sa Pilipinas. Laki ng side exhaust oh. Bago pala ang side exhaust ng clip-ons niya no? Ganda rin. Nakakamiss nag-review ako ng Gixxer. Pero kasi naka-lowered yung motor na ginamit natin na yun eh. Ito yung standard. Alam niyo guys, kung kukuha kayo ng Gixxer, then kung pinagpipilian niyo yung modelong Gixxer, winglet lang kasi dinagdag dun eh. Pero ganto rin yun eh. Gixxer na may winglet, wala pa yan. Wala pa sa Pilipinas yun. Pero pogi, sobrang aggressive riding position niya dito. Actually, mababa siya. Para sa akin, bukod sa Fireblade, itong ka-level ng baba niya. Then, Hayabusa, syempre, hindi mawawala ito. May halaga itong 1,225,000 pesos. Hindi nagkakalayo sa presyo ng Gixxer. Haba talaga wheelbase ng Hayabusa. Pero alam ko hindi ito yung latest na kulay ng Hayabusa. Kasi ito rin yung na-review natin 2 years ago. Gray tapos may red. Pero gusto ko yung kulay nito. Ganitong klaseng color combination. Macho ng cockpit ah. Hayabusa. Daling sumangay sa Hayabusa. Baba kasi ng part na to eh. Tsaka tignan yung legs ko. Bend. Ay. Ewan ko parang hindi sa akin ang Hayabusa. Masyado siyang bulky, tsaka masyado siyang stretch eh. Wala, andito ang puso ko sa Gixxer. Pero kung pang straight ang labanan, ito talaga. Sa mga 1000cc ng Suzuki, gumagamit sila ng inline 4. Pati yung naked nila, pati yung sport touring nila, lahat yun inline 4. Then sa mga middleweight, mga bagong makina nila, ginagamitan nila lang 2-cylinder pero naka 270 degree ang crankshaft. Then the rest, mga low cc. Suzuki Raider, Suzuki Access. Siguro sa mga motor na wala dito ngayon, i-add na lang natin sa video.
Ano Krams, may napupusuhan ka pa sa mga nakita natin sa Suzuki? So far yung GSX 8T. Ah, talaga? Yung Pamili ka pala sa mga ganong klaseng... parang Akala ko medyo- mala supermoto style. Mga medyo parang, wild. Parang yung medyo pogi siya actually. Di ba? Oo. Yung 8T siguro nasa list natin. Pero yung presyo, kamusta? Yun. Medyo pricey. medyo pricey nga lang. Pricey. Sport bike ka na lang kasi. Kailangan mo na. Practice saan? Ganun din Ang yun. hirap Fully eh. furred lang. Tapos mga 1 week. Mamalengke ka naka-sport bike. Ewan ko na lang kung di masana yung katawan mo. Pero bin mo sa akin yung GS. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya yung GSX 8S. Yung naked. Yung naked. Pricing nga lang talaga kasi. Kung ikukumpara ko siya sa MT-07 na bago ng Yamaha. 499 versus magkano yun? 6 something. Parang makapapaisip ka eh. Pero anyways, bukan pa natin maghanap sa mga ibang brands. At nandito na lang muna tayo at medyo kumukulimlim. Mga 2 hours pa to pabalik ng Cavite. Kaya kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kumili kayo sa mga ganito content. Huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Lumalakas na po ang hangin. Kaya tara na. At see you po sa next content. Ay,